So dahil tayo tatawid, mag-ingat tayo dito ng 100,000%. Walang akmang liliko. Wop, 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 wop. So ang oras ngayon mga boss ay 5:43 ng umaga. Madilim-dilim pa. Mag-vlog tayo mga boss gamit ang bisikleta. Goodbye motor. Goodbye motor na muna mga boss, kasi mahal na ang gasolina. Alam nyo ang diesel 84 na, ay 88 kanina dyan sa dinaanan ko. Mamaya pag uwi ko babalikan ko. 12 na lang para 100 ang diesel. Yung gasolina malapit na mag 80. So bali dito tayo mag start ng video sa Toyota Silang Cavite, para meron tayong landmark, para may palatandaan papunta dyan sa Cavite is Swiss Road. So wala pang isang minuto mga boss, wala pa isang minuto mula dito sa Toyota Silang ay tayo liliko pa kanan, kasi dyan ang entrada ng Cavite is Swiss Road. So inintay-intay ko muna medyo magliwanag, kasi madilim pa ng konti. Nagising ako 4:30, ligo agad ako. So wala akong ilaw yung bisikleta ko, ito lang gamit kong ilaw mga boss. Nakatali sa lock ng bisikleta. Iwan ko makita sa camera. 10 taon na kasi nakatingga itong aking bike. Itaas ko lang yung microphone, sana hindi pumalya ang aking microphone. Lumaylay pala. So tayong balaklava. So let's go tayo mga boss. Goodbye motor na muna, kasi mataas ang gasolina. Bike lang muna tayo. Pasadahan natin ang Cavite Swiss Road ng nakabisikleta. Kasi alam nyo mga boss, masarap magbike dyan sa Cavite Swiss Road. Dahil doon sa part ng Indang, maraming nagbibisikleta pagka tuwing umaga at saka hapon. Yung iba nagja-jogging, kasi wala pa gaanong sasakyan doon sa dulo. Hindi pa kasi nagdurugtong yan yung Cavite Swiss Road. Tagal ng panahon. Ano kaya kung magbisikleta ako? Buong kahaba ng Swiss Road, Cavite Swiss Road, hanggang Kibyang Tunnel. Siguro pag may time ako, mula dito punta akong Kibyang Tunnel. Ang ruta ko kahaba ng Cavite Swiss Road, kaso nakakapagod kung magbisikleta lang tayo. Hindi ko pa na-try yun napapuntang Kibyang Tunnel. Para sa mga hindi nakakaalam, kapag pupunta kayo mga boss sa Kibyang Tunnel, kung ang area nyo Silang Cavite, Santa Rosa Laguna, Indang Cavite, ay ang daan nyo mga boss itong Cavite Swiss Road. Entrada nya puntang Kibyang Tunnel. Kaso maraming putol-putol dyan sa part ng Indang, Maragondon, Bailin Cavite. Pero paglagpas ng Bailin Cavite, tandaan nyo lang yung Lumipa Road. Lumipa Road, yun na yun ang tuloy-tuloy na hanggang doon na sa Looc, Batangas. Oops.
mag-ingat tayo sa ating hulihan. Maraming humaharurot na motor. Nakasobra tayo sa gilid, babangga tayo sa gutter. So dito meron mga rider nagpapahinga. Oh, meron na nagpahinga dito. Dalawang nakamotor. Mga rider. Update muna natin ang gas station dito. 50. Yung huling update ko dito 50. Dito sa USC 88. Yan o, ngayon 85 na mga boss. Huling update ko dito 50. Ngayon 85 na. 15 ang tinaas ng diesel. Envirogas 60. 10 ang tinaas niya. Meron silang inaayos sa motor. Lord, gubayan mo ko sa lahat ng oras. In Jesus name. Iwas mo ko sa anumang uri ng kapamakan. Dahil tayo ay solo-solo lang. Dito na tayo sa entrada ng Cavite Road. Kakanan na tayo mga boss. Saktong-sakto ang tansa ko sa oras. Maliwanag na. Patayin ko na yung ilaw ko. Hindi pa, mamaya na. Para kahit paano mayroon nagbiblink. Nakikita sa hulihan kasi wala akong ilaw sa hulihan. Mamaya pag uwi ko bibili ako. Kasi wala tayong pera. Pambayad sa utang pera. Marami nang nag-overdue. Yari tayo nito. So dito na tayo mga boss. Mag-ingat tayo ng 10,000%. Madalas dito ang accident. So paalala sa ating kapwa motorista, pagpasok nyo sa entrada ng Cavite Swiss Road, kayo po ay magdahan-dahan. Pag kayo humarurot, pag kayo mapasarap ng takbo dahil magandang kalsada. Kasi marami nang aksidente dito. So siguro marami nang aware. Wala na ako masyado nabalitaan. Wag naman. Kawawa naman maaksidente. Yan o. Itong part na to. Itong part na to hanggang dyan sa unahan konti. Kasi nga madalas involved yung pagpasok pa lang. Nako, delikado ko motor. May aso tumawid. Paano kasi pangit ang asfalto nito, ginawang kanal ng inner lane. Yan o, yung sa gawing kanan, ginawang kanal. Sobrang taas, sobrang lalim. Kapag napasobrang kabig mo dyan, kotse, talbog ka. Doon ka pupulutin sa gutter, dyan sa poste. Bakit kasi ganun mga boss? Bakit nyo ginawang kanal ang gilid ng kalsada? Sana hindi na inaspalto. Maganda sana ng asfalto, nakinis. So meron ano dito, tumeri kaya to o nagpahinga. Mga dambuhalang equipment, mga truck. Kagaya nito, kung nakabisikleta tayo, kahirap gumilid dyan, mabubuwal ka dyan. Pag sinslin mo dyan, napakataas. Isang dangkal kalahati lalim yun eh. Sana hindi na inaspalto kasi ang kinis na ng simento eh. Ang tagal nang masira niyan. I-compare mong asfalto, mas una pang masira tong asfalto kaysa yan simento. Cavite Swiss Road, may nagtatapon ng basura dito. Siguro dito sa warehouse. Mayroong mga ano dito mga boss, pabahay.
this way 50 meters ahead. Hindi ko nabasa yung kartula. Pabrika, warehouse, pabrika, factory. Kita mo na lang sa Google Map yan pag sinuts mo anong company. So yan mga boss, siguro yung microphone ko pumapalya-palya kasi lumalaylay yung aking mic. Busina, wala pa akong pang busina. Yan ang aso. Mga tatawid, yari ka aso pag nadali ka ng 4 wheels. Sa mga gustong naghahanap ng bahay, meron dito pa bahay mga boss, mga sir, mga madam. May pabahay dito sa Cavite Swiss Road, pinakamagandang spot ng business at saka bahay kasi malapit lang sa city. Padaan natin si kuya. Takot siyang tubig. Walang linya ng tubig siguro dito. Ibang area. Naghakot sila. Farmers. Maswerte ang may-ari ng lupa dito. Tabi na ng highway. Lalo doon sa part ng Indang. Pagka natapos, maayos-ayos ng kabuhayan ng mga tao doon pagka natapos tong Cavite Swiss Road. Maraming nagawang kalsada na inumpisahan noon. Hindi matapos-tapos hanggang ngayon. Gawa ng talamak ang kurakot ng mga buhaya. Layo tayo sa ibang topic. So ito yung pabahay mga boss. RCD Royal Homes. Silang Piece 4. Reserve for only 10,000 pesos. Piece 4 na open. Pabahay, ganda oh. Uniform mga boss, brown. Pero ako, kung may pera ako, ayaw ko ganyan. Gusto ko yung private property. Yung solo ka lang, tapos kasamaan mo yung mga kamag-anak. Kasi ganyan, halo-halo kayo eh. Wala kang privacy. Kunyari, meron kayong mga birthday party. Hindi ka masyadong malaya. Limitado lang kasiyahan mo dyan. Maingayan ng kapitbahay. Hindi ka makapaglatag sa labas. Yan ay para sa mga tahimik na tao. Yung nasubra na sa ingay sa komunidad. Dito pa, meron may dibinta, lot for sale. Kung may pera ako, mabilhin ko yung ganyan. At for sale, wala pang laman, ako na bahala. Tapos ang gagawin ko mga boss, hindi bahay. Ang gagawin ko, underground tunnel. Pang prepare sa digmaan. Pagkagiraman, at least hindi ka na kailangan mag-evacuate, may sarili ka ng evacuation center. Bibili ko ng mga I-beam, yan ang gamitin ko sa underground, I-beam. Kasi pagkabakal, reinforcement, malaking chansang gumuho. Pag puro I-beam, ewan ko, matibay yun. Hindi yan basta-basta gumuho. Hindi naman yung tirahin ng GBU 57 ng Amerika. Hindi naman kalaban ng US ang Pilipinas eh. Lot for sale, 3,000 square meter. Ito, sana manalo tayo sa loto ng 100 million. Mabili natin yan. Paano naman tayo manalo sa loto? Di tayo tumataya. Paminsan-minsan kaya tataya ako. Malay mo. Yung minsan-minsan, yung sabi ko hindi ako naniniwala sa loto. Noon pala, mamaya pag tayo minsan-minsan, matotoo pala. Malay natin. So yan, maganda na dito mga boss. Bahay kubo, libre dito. Ay, libre. Maraming bahay kubo dito binibenta mga boss. Naghanap ng bahay kubo. Marami dito. Bahay ng sabungan, bahay ng manok, marami dito. Dito sa Cavite Swiss Road. Walang ganyan. Wala man lang ako nakasama nagbisikleta ngayon.
Siguro doon na sila sa dulo. At saka bukas, kasi Sabado pa lang yata ngayon eh. Ngayong araw mga boss ay Sabado, March 14 yata to ngayon. Kapon 13, March 14, 2026. Malapit na naman ang Pasko. 9 months na lang. Sana magpasko na ulit para makalaya na ako sa utang. Dami kong utang, daming na overdue. Isang buwan ng ibang overdue ko. Gcash, home credit, lending, paktay kang bata. Ay. Kasi hindi ako kailangan mangutang. Kasi may sapat akong kakayahan sa aking financial problema. Hindi ko sasabihin, merong tatamaan. Sabihin ko sa takdang panahon. Kasoy, may binibenta dito kasoy pagka-araw. Cavite is Swiss Road. Masarap dito magbike at siyempre magmotor. Malawag ang kalsada. Marami na ang nabalitaan ko na aksidente gawa ng ganyan malalim. Nangyari ganyan, 4 wheels. Kakabig dito na out of control, titimbwang yan, unbalance ang kanyang gulong. Motor, bisikleta, ganun din. Siguro na aksidente dyan itong dahil sa espaltong ito. Baka hindi niya napansin na gaya nito, magpagilid ang magbisikleta. Ang pangit, puro mga graba-graba na. Huwag sana matusok ang ating gulong. Magpagilid muna tayo, dahan-dahan, konti pahinga. Siguro hindi pa tayo nakakalahati. Wala tayong magandang topic ngayon mga boss. Wala ako sa focus. Dito maraming binibintang statwa. Wow, baka. Marami nang naging kabuhayan. Nung wala pa tong Cavite Swiss Road, walang kabuhayan ng mga tao dito. Yung mga may-ari ng lupa dito. Kung meron ng Cavite Swiss Road yan, kita nyo naman, yung natapos na entrada, di marami ang kabuhayan ng mga may-ari ng lupa dito. Maraming negosyo. Mga negosyante niyan ay nagbabayad ng tax para makagawa ng panibagong bypass road. Puno-punuin yun, ipon-ipunin, sama-samahin lahat-lahat, maipon, milyon-milyon, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon. Ang problema, alam nyo na kung saan napupunta. Ang laki ng kanilang kasalanan sa huling araw, sa huling araw ng mundo. Prituhin talaga sila ng naglagablab ng apoy na asupre. Kampante sila, matagal pang mangyari yun. Pero lahat ng panglalamang ginawa mo sa lupa, aanihin mo yan sa takdang panahon. Hinsan dadaan pa yan sa karma, kasi nangyayari talaga yung karma. Magmula sa kamag-anakan mo
sa pamilya mo, kaapu-apuhan. Kumbaga mamili na lang siguro ang panahon sino ang unang tamaan ng karma. So wala tayo sa topic na maayos. Dito na tayo mga boss sa intersection ng Crisanto M. de los Reyes Avenue kung papunta kay Maynila. Dito kayo dumaan, walang traffic, hindi kagaya sa Aguinaldo Highway. Matraffic na lang kayo doon sa General Trias. Paglagpas nyo nun, diretso na kayo expressway. So ang ating camera hindi pa siya nag stop recording, ibig sabihin hindi pa tayo naka 30 minutes. Punta Maynila. Puntang Gin 3. Yung mic ko siguro palyado, panay-laylay kasi balaklava ko tinatanggal ko, nahingal kasi. Nagsumikapan ko isuot ko pero nakabukas ang ilong dito lang sa tabi ng bunganga ko. So makisabay tayo tumawid. Ay wala na, hindi ko na maabutan. Tatiming tayo, tatawid tayo. So dahil tayo tatawid, mag-ingat tayo dito ng 100,000%. Walang akmang liliko. Wop, 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 wop. Wala pa naman ako busina. Bibili ako mamaya. Ilaw na may kasamang busina sa harapan. Tapos ilaw sa hulihan na kulay pula. So tayo mga boss ay nakakalahati pa lang ng Cavite Swiss Road. Ang pakay natin doon sa dulo. Puntahan natin na nakabisikleta yung tulay. After 2 weeks kung anong development, nalatag ba yung bakal, mamaya malaman natin. Sige pa Jack, banayad na pahon. Wala, wala ko nakasabay ng bisikleta. Puro nakamotor, 4 wheels. Baka bukas pa sila yung mga bikers. Linggo bukas eh.